one accord, ito yung practical oneness. Yung oneness, meron na tayo. Kasi meron tayong rest ng Diyos bilang Espiritu na nasa loob natin. At yun yung ating kaisahan na binabanggit sa Ephesians chapter 4, na oneness of the Spirit. So in reality, we have the oneness of the Spirit. But pag ito ay na-apply, pag ito ay na-practice, siya ay nagiging one accord. Ibig sabihin, isang puso't kaisipan. Paano ibubuhos ng Panginoon, mga protokala niya? Isang puso't kaisipan. Ibig sabihin, lalo na yung mga namunang kapatid, kailangan natin ng isang puso't kaisipan. Pag sinabi isang puso't kaisipan, walang maraming opinion. So, ibig sabihin kung ano yung leading ng Panginoon sa atin, leading ng Panginoon sa mga brothers, kailangan lang natin sumunod. Alam mo yung ginawin natin talaga maganda yun. Mga brothers, di ba? Sisters, doon sa mga kapatid na kung saan merong kaayusan at mga namumuhay kay Kristo. Amen. So, ibig sabihin, mga brothers, kailangan natin ng Diyos ng kaayusan. Ang natin Diyos ay Diyos ng kaayusan at kailangan natin siyang maipamuhay. Paano paraan? Kailangan natin mapunuan ng salita ng Diyos. Alam mo, si Kristo bilang salita ng Diyos ay ang explanation, definition, and expression of God. So, ibig sabihin, kung nasan si Kristo, nandun ang Diyos.